Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Eto, gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo. Kasi napakaganda ho ng paghusga nito ng isang kuya kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Vice President Sara Lustayera. Eto mga DDS, mga loyalista, panoorin at pakinggan ho muna natin ito si Kuya, ang kanyang paghuhusga kay Pangulo at kay Vice President. Eto, credit o courtesy ho sa video ni Jmoto. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am. Bago ho ako magbigay ng aking sariling opinion, eto, pakinggan at panoorin ho muna natin ito. Ikaw, huwag ka muna nagre-react ka. Pakinggan mo muna mabuti ito. Buti pa si Kuya, malawak ang pangunawa. Panoorin niyo to mga kababayan. Huwag ka muna nagre-react. Pakinggan mo muna to. Sino po mas kursunada mong pinagkakatiwalaan? BBM o Inday Sara? BBM. Imbis na because malumanay sa lahat ng bagay, simple kung tahimik lang kumikilos, may pusong mahinahon siya. Normal lang naman po na sa lahat ng bansa ay may paghihirap din po. Kaya ang ipinapangako ni Bongbong Marcos, may magkonting tiis lang po tayo. Pero ginagawa niya naman po ang paraan para guminhawa ang buhay ng bawat Pilipino. Ayun nga lang po, kay VP Sara po, wala pa ako nakikita na na nagiging bilang isang vice presidente, wala pa ho siya akong nakikita na nagagawa niya. Kung mapapatunayan yung lahat ng paratang sa kanya ng Quadcom, kawawa tayo mga Pilipino. Kasi may kasabihan nga, tsaka isa pa, ayoko sa ng Duterte dahil ako pro-life. Ayoko po ng patakaran na patay. Kasi kung titingnan mo yung datos natin, sinasabi nila bumalik ang droga, bumalik ang krimen, saan nila kinuha yung datos na yon? Pero kung aaralin mo, mas maraming naman panahon ni Duterte, walang due process. Isa pa, pag-aayaw nila sa isang politiko o isang namumuno na hindi ayon sa kanila, kinabukasan mababalitaan mo pa. Pinay na, sinira na yung buhay, siniraan pa. Kay BBM, kahit anong paninira nila, wala kang maririnig na patikos na ibinabato sa kanila. Hindi rin nagmumura. Hindi rin po, ayun pa, isa pa sa hindi nagmumura. Hindi lang si BBM lahat na ng sira, ipinakita na, lahat na ng sira, ibinato na sa kanya. Ang droga, pero wala pa rin napapatunayan. Sir, tanong ko lang po, kayo ba naniniwala kayo sa sinasabi nila na bangag daw si Pangulong Marcos? Ay, hindi po. Kasi walang prueba Katulad yung kay Harry Roque, naglabas yan ng pulboronic. Hanggang sa wala naman napatunayan. Napanood niyo ba yung video nila ba sila? Po, napanood ko po yun. Hindi po. Dahil Koreano po ang ano yun isa pa, nakita mo naman yung paninira kay BBM. Doon lang pwede na siya magkaaso sa mga naglabas ng mga ganong paninirang puri na. Pero wala kang marinig kay BBM. Bangkos pinipilit niya ginagawa niya yung trabaho niya. Trabaho lang ng trabaho? Trabaho lang ng trabaho. Kita mo, sabi ko nga lahat na ng issue inilabas kay Bongbong Marcos, magnanakaw, pulboronic, bangag. Pero hanggang ngayon wala pang mapatunayan, sabi ko nga Puro issue lang, puro issue. Sabi ko nga po, issue lang. Sabi ko nga po, siguro ibahin nila yung isyong inilalabas kay BBM. Sabihin nila si BBM vampira, pag sa gabi, manananggal. Baka meron silang baka doon may mauto silang tao. Di ba? Buti pa si Kuya. Buti pa ito Ang sarap kausap, matino, malawak ang pag-iisip. Dapat ganon, DDS. Huwag magagalit. Alam ko, nagagalit ka na naman. Kalma lang. Happy Monday, everyone. Good morning. Ayun na. Alam nyo, sa totoo lang mga ka-action, hindi na ho ako magpaligoy-ligoy pa. Sa lahat ng sinabi ho ni Kuya, agree po ako. Sa sinabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos, sa sinabi niya kay Vice President Sara Lustayera, agree po ako. Alam niyo kung bakit? Totoo po ang sinabi ni Kuya. Si Pangulong Bongbong Marcos, mahinahon lang ho yan magsalita. Never po natin narinig si Mr. President Bongbong Marcos na nagsisigaw-sigaw po yan. Diba? Hindi po natin narinig yan. Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos, ginagawa niya ang lahat para sa bayan. Diba? Instead na patulan itong mga kritiko na kung ano-ano ang sinasabi sa kanya, ay si Mr. President ho, diba? Tahimik lang po yan, pero kumikilos, gumagalaw ho yan para sa ikakabuti ng ating bansa. Tama po, may mga nagawa talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya isa nga ho ako sa mga sumusuporta o humahanga sa mga magagandang programa ng ating Pangulo ngayon. Diba? Kahit po ako ay isang kakamping.
Di ba? Oh, tama po ang sinabi niya. Pagdating kay Sara Lustayera, wala pa naman talagang napapatunayan si Sara na may nagawa na siya talaga na masasabi natin na magiging masaya tayo. Wala pa. Kumbaga, wala pa talaga siyang may pagmalaki. Yun yung pagtanim-tanim niya ng puno, yung tree planting. Maria Josep, gawain lang ho yan ng barangay. Oo. Maniwala kayo sa akin mga DDS. Yung pagtanim-tanim ni Sara ng tree planting, sus, gawain lang ho yan ng mga barangay. Oo, sa totoo lang, 'di ba? At tama pa rin ang sinabi ni Kuya, yung panahon, no, ni Digong, 'di ba? Marami po ang pinagkaitan ng due process. Oo. Kumbaga maraming injustice nung panahon ni Digong. Sa totoo lang. Kasi ang ilan sa mga tao noon ay mas gusto pang manahimik kaysa magpara reklamo. Oo, ganun ho. Tapos sasabihin, safe daw sa panahon ni Digong. Paano naging safe ang bansa natin? Kung libo-libo ang namatay. Kung ang mga tao ay mas pinili na manahimik dahil natatakot. 'Di ba? Sa palagay nyo, safe ba ang ganun? Na ang iba marami ang injustice, 'di ba? Pinagkaitan ng due process, 'di ba? O ngayon lang ho ito nagboses ulit ang ating mga victims di umano ng war on drugs sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi naniniwala ho sila sa administrasyon o pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ay makakamit nila ang hustisya. O, yan lang ho, mga ka-aksyon, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!